na napigilan ng The Original 1980s Marcos Loyalist ang magsalita kaugnay ng kasulukuyang sitwasyon sa bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Hindi na raw kasi makatao ang gobyerno ngayon. Sobra-sobra na ang panggigipit at pamumulitika ng administrasyon, lalo na sa mga taong nagpapahayag lang ng kanilang saloobin laban sa pamahalaan. Dismayado ang grupo dahil hindi ito ang inaasahan nilang pamamahala. Malayong-malayo nga kung ikukumpara sa naging pamumuno noon ni Marcos Sr. Kami po ay mga nagising sa katotohanan na walang patutunguhan ng ating bansa sa isang incompetent leader. Yan po ang katotohanan kung bakit kami naririto ngayon upang ipahayag in public ang aming withdrawal of support sa Pangulong BBM ngayon. Inakala nila na ang pagbabalik ng suporta sa pamilyang Marcos, lalo na kay Pangulong Bongbong, ang magiging susi sa pagtubos at pagbangon ng nadungisang pangalan, pero tila isa itong malaking pagkakamali. Ngunit kabaliktaran pala ang nangyari sa pamumuno ng nakababatang Marcos. Lumalalang kagutuman, kahirapan, kakulangan sa edukasyon, mga pangakong hindi matupad-tupad, mataas na presyo ng bilihin at ang umano'y talamak na korupsyon. Bigo rin daw to pa rin ni Marcos Jr. ang sinasabing tunay na pagbabago at tunay na pagkakaisa para sana sa kauunlad ng bansa. Pakiusap ko sa inyo, maawa naman po kayo sa bansang Pilipinas. Mayaman sana tayo, subalit tayo sa pangunguragot ng iilan-ilang politiko dyan. Nagdurusa ang ating bansa at pabulusok kapapa. Malaking kaibahan nga raw talaga ang pamumuno ngayon ni Marcos Jr. kung ikukumpara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nasa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands matapos ipagkanulo ng administrasyon sa banyaga. Unang-una po sa ating tinatawag na security. Ibang-iba po ng panahon ng Pangulong Duterte, makakalakad po kayo, maginhawa ang loob ninyo sa mga anak ninyo, na kahit umuwi ng gabi, alam niyo po, panatag kayo, safety ang anak ninyo. Yung infrastructure, yung pong ginagawa ng Pangulong Duterte noong kanyang panahon na yung nga pong pag-build. Ang nooy pangako ni Marcos Jr. na ipagpapatuloy ang mga nagawa ng dating administrasyon ay hindi naman makita sa kasulukuyang pamumuno. Kung hahayaan daw na manatili sa posisyon si Marcos Jr. ay puro problema lamang ang idudulot nito sa bansa at sa mamamayang Pilipino. Hindi biro problema na po. Sabi nga, kahit saka lumabas dito ngayon, ang gulo na ng Pilipinas. Binaulo tayo sa pagsisinungaling, binuhay tayo sa panlilinlang at panluloko. Baka nagbulok ang gobyerno nito sa ngayon. Naniniwala ang dating mga taga-suporta ni Marcos Jr. na kung hindi sila titindig sa tama at magsasalita ng katotohanan, ay lalo lamang magiging kaawa-awa ang Pilipinas. Kaya solid Duterte na lamang sila. Na walang pupuntahan ang ating gobyerno ngayon. Administration na ito, wala akong makita na magandang pupuntahan ng bansang Pilipinas. Sinusuportan ko ang Pangulong Duterte dahil nakita ko ang kanyang katotohanan, ang kanyang puso para sa bayang Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.